Nasa ating po linya ngayon si Dr. Rolando Briones, ang Senior Research Fellow po naman ng Philippine Institute for Development Studies. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Ted, at sa iyong mga tagapakinig. Salamat po sa panahon po sa inyo, sir. Sige po, ano po ang inyong kaisipan dito po sa Executive Order number 39 na inilabas po ng Malacanang para nga po sa mandated price ceiling on rice? May magandang intention at balak yung bagong policy na pinairang ngayon sa Executive Order na pababain ang presyo. Kaya lang, merong mga unintended effects yan na sa tingin ko ay lalong magpapahirap ng mga mamimili at mga farmers din. Go ahead, sir. Go ahead po, sir. Kami po nakikinig po sa inyo pong paliwanag kung bakit po ang mga unintended na hindi magandang epekto nito sa consumers at sa ating rice farmers, sir. So, maaaring yung ibang consumer, pag mahusay yung pagkaka-enforce niyan, and that remains to be seen, ay makikinabang sa mas mababang presyo. Subalit, alam naman natin ang law of supply and demand, di ba? Kaya tumaas ang presyo dahil mahina ang supply. At yan sa pandaigdig ng merkado, ang isang malaking source of supply, about 20% ng ating pangangailangan ng galing dyan, sa loob lang ng isang buwan, biglang nagmahal by about 12% based on one of the reference prices. So, napakabilis niyan. So, naturally, uunti yung supply na available or magiging mas mahal at it will be passed on sa local market. Yan yung na-observe natin. Yung pagtaas ng presyo sa ating local market is mainly, sa tingin ko, the result of forces of supply and demand. At mukhang hindi ako sumasang-ayon na dahil yan sa kagagawa ng mga kartel. Dahil pinawas mo yung presyo, lalong ang mga trader, ang mga retailer ay may hina ang incentive na ipasok yung bigas or palay from the domestic market. So magkakaroon ng shortage. So in the effort na pababayin yung presyo sa mga consumer, binawasan mo rin yung incentive sa supply side, and therefore, ang usual result yan, at basic economics lang yan, ay shortages. Ngayon, how do we get around the shortages? So, maaring kasi ang price ceiling covers only two grades of rice, yung regular milled rice at well-milled rice. So may tendency na either mag-adulterate para bumaba yung actual cost, so mag-adulterate ka with a lot of low-quality rice at mahirap ma-enforce yung quality ng rice na ibibenta ng mga retailer. Or i-reclassify mo yung existing na bigas to a higher price ceiling, so from regular milled rice to well-milled rice, or well-milled rice to special or premium rice. Since magkaka-shortage ka, hindi makahanap ng bigas yung mga mamimili, maaaring magkaroon ng mga patago or tinatawag na black market. So sana hindi mangyari yan kasi nag-promise naman yung economic managers na parang pansamantala lang. Pero the longer na persist itong price ceiling, the more we will see these unintended effects. Mm-hmm. By the way, sorry, may isa pa, yung farmer, syempre, bahagya ng nakatamasa ng mataas na presyo. Umabot nga ng 25 piso sa ibang balita yung presyo ng palay sa Nueva Ecija itong late August. Subalit with this dramatic effort to lower price through force by a ceiling, hindi matatamasa yan ang ating mga magsasaka. Muling babalik sila sa dating presyo na palagi naman nilang nirereklamo na mababa. Mm-hmm. So, you're saying po na dahil po sa meron ng price cap, yung bibili doon sa ani po ng ating farmers ay hindi bibili sa mataas na presyo na ikalulugi nila kapag kinonvert sa bigas. So, babarating po ngayon yung presyo ng palay. Oh, syempre. Kasi pat ko bibilin sa mga farmer kung alam ng mahal, kung alam mo may bibenta ng mura. So, syempre, you will say to the farmer,
dahil may limitasyon ka ng presyo, ito lang ang pwede kong ibayad sa inyo. Mhm, mhm. Sir, itong pakiklaro lang po kasi nag-choppy kayo kanina. Bakit hindi kayo naniniwala na ito pong nangyayaring shortage ngayon ay dahil sa operasyon ng kartel? Unang-una, wala naman akong nakitang ebidensya ng cartel. Hopefully, somebody will produce some kind of conversation, some kind of indication na may nagkakakuntsaba. Halimbawa, yung mga mamimili sa Divisoria ay informally nag-usap na kuminto ang pagpipili sa mga farmer or sa mga rice mill upang pataasin yung presyo. So, wala naman tayong nakitang ebidensya niyan. Subalit, maraming ebidensya sa ibang sources na tumataas yung cost of production at tumataas yung cost ng rice sa world market. So, mas madaling ipaliwanag na ang mga pagtaas ng presyo na nakikita natin ngayon ay dahil sa mga underlying cost factors rather than manipulation by traders. Opo. And then kasi nga po kung meron pong manipulation as alleged dito po sa isang whereas provision ng executive order at saka yung po sinasabi po na hoarding etc. Dapat hulihin ng gobyerno kung sino itong mga to kasi sila naman po ang may intelligence fund at may poder para gawin ito. Tama ka dyan, Ted. So, sa dinami-dami ng mga dating mga effort to run after hoarders and smugglers, bahagya or actually never ko yatang narinig na merong actually na file ng kaso o na bilanggo ng dahil sa violations of Price Act. So, kasi nga, parang napakahirap na magkalap ng ebidensya about that. Halimbawa, yung hoarding. Merong mga panuntunan dyan para maraman mo kung sino yung ang nag-hoard, certain parameters ng kanilang storage. Kaya lang wala naman tayong baseline data ng mga stock. So actually, walang legal basis na i-prosecute based on the provisions ng Price Act unless you have some idea kung ano yung baseline ng mga trader bago siya allegedly nag-hoarding. Opo, o nga no. Sir, kayo po, no, ano ang inyong kaisipan? Ano ang dapat kung hindi magbubunga ng maganda eventually ang EO na ito, ano ba ang dapat na gawin na lang ng gobyerno para po magkaroon at least ng relief sa presyuhan po ng bigas sa merkado? Well, sa ibang bansa, nagkaroon sila ng massive effort talaga na gawing mas stable yung presyo. So there's a debate even among mga economists kung wasto nga ba ito. So halimbawa ang Indonesia, it went by the route of malaking buffer stock. Tapos gagamitin niya yung buffer stock para mag-stabilize ng presyo. Lalong-lalo na nung dating panahon, no, bago pumasok itong Asian financial crisis, kilala ang Indonesia na ganitong policy. Kaya lang, medyo tinipid natin yung ating NFA, maliit yung binigay nating pondo para bumili ng pang buffer stock. Kaya nung nagkaroon na ng high price episode, kulang naman yung mga instrumento para i-flood yung market at pababa ang local price. So the other option na sa tingin ko ay mas madali, ibaba yung tax or import tax sa rice. Kasi sa ngayon, it's still at 35%. So, mahirap sisihin ng world market na bakit tumataas ang presyo sa world market. Tayo mismo, by our own policy, ang nagpapataas ng presyo ng mga inaangkat nating bigas. So, immediately, kung inalis mo yung tariff na yan, isiro mo yan, you will get a 35% price reduction ng imported rice. At yan ay isang malaking hawaan para sa ating local rice market. Opo, kasi nga po under the rice liberalization law, no, importation, itong rice tarification law, pwede mag-angkat ang sino man provided bayad ka ng 35% tariff o buwis. Pero ang inyo po sinasabi, kung pansamantalang aalisin ito, automatic na yung presyo ng bigas may bawas na 35% sa kanyang presyo. Yung inaangkat na bigas. Yes sir, yung nga po, no. So kapag ba ganon, ano ang kasiguraduhan naman na magiging
magiging tapat yung trader na kung ano lang po yung kanyang landed cost na wala na pong tariff, ang kanya po naman pong papatungan lamang ng kaunti para sa kanyang kita at para humapakinabangan ng ating mga consumers. So yung makikita lang natin is again forces of competition and supply and demand. Na nakikita naman natin nag-ooperate sa ating rice market whether going up or going down. So halimbawa nga sa harvest season, kakaroon ng pagbaba ng presyo lalong-lalo na sa farm gate price, no? And to some extent also sa retail price. And then also pagtaas pag nagiging mas konti yung bigas during the lean season. So nag-ooperate naman yan normally, although it might take time. No? So kung nagmamadali tayo masyado, baka nga paratangahan natin yung ating mga trader na nagmamanipulate ng price. Siguro kung meron tayong agam-agam na hindi competitive, yung price market na nagkakaroon ng collusion talaga, yun ang hanapan natin ng ebidensya. Sino pa talaga at paano pa talaga sila nagkakapunsyaba upang i-manipulate yung price. But barring that, I think we should just let the forces of supply and demand take over. Opo. Kumbaga, hayaan na lang natin ang basically ang law of supply and demand. Opo. Kasi halimbawa, pag binawasan mo yung tariff, that will effectively reduce the cost of one source of supply, and that will lead to supposedly lower price given enough time to adjust. Yung pong binabanggit nyo, no, yung papel nga ng NFA sana ng gobyerno sa buffer stocking. Pero, under the rice tarification law, nilimitahan na nga ang papel po ng NFA dito. Do you think talagang isa sa mga factor ho na dapat nating i-consider ay yung pong mga provision ng rice tarification law kaya tayo nasadla kayon dito? Wala namang tingin ko problema sa provisions ng rice tarification law. Kaya lang, yung mga policies that we put in place in order to implement the rice tarification, medyo kailangan ng review. So halimbawa, I think 7 to 10 billion yata ang nilalaan natin sa buffer stocking operations ng NFA, sourced exclusively from domestic rice supply. Kasi nga, inalis natin yung kakayahan or yung kapangyarihan ng NFA na mag-angkat, no? So it is only limited to the commercial activity of accumulating, replenishing, or releasing the buffer stock. So if we give it limited funds to be able to accumulate a buffer stock, we cannot blame NFA for not having the ability to also influence the price pagka kailangan natin na ipababae, halimbawa, for stabilization purpose. So we basically get what we pay for. And if we don't pay for a safety, pagdating ng panganib, wala tayong pagkukuhanan. Opo. So basically, lakihan nyo yung pera ng NFA para mas marami siyang perang ipambibili sa mga farmers na locally produced. At yung din pong, kasi ngayon meron silang 19 pesos na price cap din sa bilihan po ng palay, kaya hindi sila binebentahan ng mga local farmers natin. Oo nga eh. So actually, kaya hindi makapag-operate ng negosyo ang gobyerno, Ted, kasi bawat pricing decision niya is heavily politicized. Whereas yung mga trader, at a blink of an eye, kaya niyang pataasin yung presyo o pababain yung presyo based on prevailing market conditions driven by supply and demand. So bukas mismo, si trader pwede niyang gawing from 20 pesos presyo ng palay to 23 pesos. Ang gobyerno abutin ng buwan or even taon para pag-usapan sa council meeting, etc. Bago mag-adjust ng presyo. Kaya imposible talagang mag-operate ng negosyo ang gobyerno, lalong-lalo na ang the likes of NFA with a heavily politicized commodity. Kaya sa tingin ko, the best talaga dyan is just cut the tariff dramatically, if not zero it out. Ngayon, syempre, that's another politically sensitive decision. So, kung hindi rin pwede, tignan rin natin kung ano pwede natin gawin para sa budget ng NFA.
Okay, kapag kasi po ito pong 35% tariff, sa report ng customs daw, umabot na nga ng 16 billion, no? Ang kanilang nakolekta rito. And this will go to the RCEF, no? Itong Rice Competitive Enhancement Fund na dapat nga po ibabalik din na tulong sa mga magbubukid. Kapag ho hindi kinolekta yan, mawawalan po ng RCEF fund itong gobyerno. What do you think? So, kasi malaki rin naman nun yung budget ng National Rice Program. So, kung talagang committed tayo sa development ng rice industry, we don't need to literally hintayin yung makakalap dyan sa tariff revenues, kundi tayo na mismo from GAA ay maglaan ng sapat para sa rice industry. So sir, sa ngayon po na ito nga ang gustong ipatupad by tomorrow, ngayon pa lang po yung mga retailers nagsasabi na, paano naman kami makapagbebenta ng ganyang kamura, mahal na naming binili ito. Ang sinasabi ng gobyerno, pinag-iisipan nila na mag-subsidize naman daw sa mga retailers. Kung yun nabasa ang balita, di ba? Pag-iisipan daw yung pag-subsidize po sa mga retailers para sila maobliga na magbenta ng mas mura doon sa kanilang puhunan. Ano pong inyong basa doon? Well and good. So that will ease the supply problem na nabanggit ko sa iyo. Kaya lang, anong gagamitin niya pag subsidize? Pera ng bayan yan. And alam na naman natin na ang fiscal deficit natin ay lumolobo. Ang debt to GDP ratio, lalo na nung nag-slow down yung ating economic growth for 1 quarter, parang hindi on track, no? So, everything has a cost. So, kahit saan tayong pumanig, may advantages and disadvantages. So, ang disadvantage yan is, yun na nga, gagamit ka ng CARES government fund para i-prop up yung subsidy program na yan. Okay, sir. So, kung ito pong naging desisyon na ito sa paglalabas ng EO na ito, ay sa inyo pong palagay at ilang pang mga ekonomista nagsasabi na mukhang paglabag ito sa basic principle in economics. Ano ho kaya ang dahilan nito para gawin itong sinasabi ho na executive order kung ito'y lumalabag nga sa basic principle po ng economics? Kasi nga, it's palagi nang sinasabi, no, na ang rice ay political commodity. So because of that political value, maski mayroong mga underlying economic reason na wag tayong makialam masyado sa supply and demand. Kasi wag naman nating sisihin yung merkado na tumaas yung presyo. Ang merkado nagre-react lang talaga sa kauntian ng kabawasan ng supply, both locally and especially from abroad. So, it's not the fault of the market, it's the fault of the supply. So, kung gusto mong ma-address yung root ng problem, you have to address supply. Ngayon, wala naman tayong magagawa sa pandaigdig ng merkado, kundi engage in international agreements and so on. Pero yung sa local, pwede yan. So, we need to be able to boost yung productivity ng ating rice industry. Ang problema, being a political commodity, all of the political backlash is happening in real time. Pero yung kagat ng mga productivity improvement policy, katulad ng hybrid rice program ng gobyerno, it will take multiple cropping seasons para to make palpable, no, na mararamdaman na pagbaba ng presyo. So the government is caught in a quandary because of this dilemma. Yun lang. Opo, pero kung magmatigas dito ang gobyerno at gawin talaga nila ito, mga ilang linggo kaya sa tingin po ninyo, mararamdaman na po natin yung ill effect nito, yung unintended result nito? Actually, parang nagpahiwatig na yung mga tindero, di ba? Tindera na hindi sila magbebenta. So, hindi pa nga nangyayari, parang meron na tayong sinyales na magkakaroon ng malaking problema nga pagka pinatupad itong price policy na ito, na ang maisip lang ng gobyerno na maging sagot is throw more taxpayer money at the problem. So maybe, instead of doing that, review the root of the problem they want to address and try to avoid
so much interference it will end up costing society even more later. Mhm. May tanong ka ba, Chacha? Kay Dr. Briones? Wala na. Sige. So, Doktor, ito hong gantong uri po ng polisiya na gustong ipatupad ng gobyerno, maaari ho talagang sabihin natin that this is really one of a kind or peculiar or strange, if I may say so? It's pretty extraordinary that they decided to impose rice ceiling. Yung pakikialam sa domestic rice market, matagal na niyang ginagawa yan. In fact, the rice tariffication law was one major initiative na magkaroon ng reforma at pagbabago ng policy. Pero no, this is pretty extraordinary, and it will have, I think, an extraordinary effect the longer they maintain this price ceiling policy. Okay, sige po. So, Dr. Briones, thank you for sharing your thoughts sa aming programa at kami po'y kaisa po ninyo dito nga sa panawagan na ang dapat natin pong unahin ay yung pinanggagalingan po ng problemang ito. Mismo yung supply side na dapat ngayon noon pa na bigyan po ng pansin ng pamahalaan para po sa magandang produksyon ng ating local palay. Salamat po, Doktor. Salamat din, Ted, Apo, and DJ Chacha. Apo, thank you. Si Dr. Rolando Briones na ang Senior Research Fellow po ng Philippine Institute for Development Studies, PIDS. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.